isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo!" At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila'y kanilang nasalubong ang isang taong taga-Sirene na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo, at ng kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y nililibak ng nangagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo. At nangagsasabi, "Ikaw na igigibabo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang pagdibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsisipagsabi, "Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig, sapagkat sinabi niya, 'Ako'y anak ng Diyos.'" At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ito ng ilan sa nangakatayo roon, ay sinabi, "Tinatawag ng taong ito si Elias." At pagkarakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y iligtas." At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato, at nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay lubhang nangatakot na nangagsasabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." At nangaroroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo, na nagsisunod kay Jesus buhat sa Galilea
na siya'y kanilang pinaglilingkuran. Na sa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino. At inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato, at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangakaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo, na nagsisipagsabi, "Ginoo, naaalala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ng libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya." Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay.